Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Ayon sa mga lihim na tala at mga kwentong ipinamana sa atin ng panahon, 14 na gintong Buddha ang dinala at ibinaon sa ating sariling lupain. Ang malaking tanong na naglalaro sa isipan ng marami, nasaan na nga ba ang mga ito ngayon? Isang mainit na pagtanggap sa inyo mga ka-TH. Alam kong marami sa atin ang pamilyar sa sikat na kwento ng Golden Buddha na nakuha ni Rogelio Rojas noong dekada 70. Isang estatwa na naging mitsa ng napakaraming kontrobersiya at nagpabago sa takbo ng ating kasaysayan. Pero, paano kung sabihin ko sa inyo na ang gintong Buddha na iyon ay dulo pa lamang ng isang napakalaking iceberg? Ayon sa aking sariling pagbasa sa mga lumang dokumento, mga testimonya at mga kwentong isinalaysay ng mga nakaligtas sa digmaan, may kabuuang 14 na ganitong klase ng estatwa ang palihim na ipinasok dito sa Pilipinas. Bago sumuko ang mga sundalong Hapon, bawat isa sa mga gintong Buddha na ito ay tinago sa mga napaka-estratehikong lokasyon dito sa ating bansa. Bilang isang treasure hunter na matagal nang nag-aaral sa mga misteryong ito, hihimayin natin ngayon ang katotohanan sa likod ng mga gintong estatwang ito. Hindi natin kailangan ng mga mamahaling kagamitan dito mga ka-TH. Ang kailangan lang natin ay tamang kaalaman, matalas na pagsusuri sa terrain at tamang pagbasa sa bawat marka na iniwan sa ating paligid. Kaya samahan ninyo ako sa pag-analyze sa pinakamalaking sikreto ng kasaysayan. Pag-usapan natin ang teorya sa likod ng 14 na Imperial Buddhas. Bakit nga ba 14? At bakit Buddha ang naisipang gamitin ng mga sundalong Hapon? Mula sa aking sariling pagbasa sa mga makasaysayang pangyayari, ang mga estatwang ito ay hindi basta-basta ginawa para lamang maging palamuti o simbolo ng relihiyon. Ang mga ito ay tinatawag na imperial treasures. Ibig sabihin, kinomisyon ito ng mismong royal family ng Hapon o ng mga pinakamataas na general na namamahala sa mga operasyon noong World War II. Ginawa ang mga ito gamit ang pinong ginto na natunaw mula sa iba't ibang bansang sinakop nila sa buong Asya. Ang bawat isa sa 14 na estatwa ay may magkakaibang anyo, laki at posisyon. May mga Buddha na nakaupo o ang tinatawag nating Jhana Mudra, kung saan ang mga kamay ay nakapatong sa kandungan habang nagninilay-nilay. Mayroon ding mga estatwa na nakatayo at mayroon namang nakahiga o ang tinatawag na reclining Buddha na sumisimbolo sa pagpasok sa nirvana. Ang pagkakaiba-iba ng posisyon at laki ng mga ito ay may malalim na kahulugan. Sa aking pagsusuri, ang bilang na 14 ay kumakatawan sa 14 na partikular na rehiyon o dibisyon sa ilalim ng imperyo kung saan kinuha ang mga gintong ito. Ang bawat estatwa ay may nakatalagang halaga at bigat na tumutugma sa partikular na rehiyon na pinanggalingan nito. Ibig sabihin, bawat unit o dibisyon ng mga sundalong Hapon na umatras dito sa Pilipinas ay may hawak na kahit isang estatwa upang magsilbi itong pondo para sa muling pagbangon ng kanilang imperyo pagkatapos ng digmaan. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila basta-basta nag-iiwan ng ganitong kalaking deposito
ng walang napakahigpit na seguridad at mga komplikadong marka. Ngayon ay dako naman tayo sa pinaka-kapanapanabik na bahagi ng teoryang ito, ang gintong Buddha bilang isang Trojan horse. Marami sa atin ang nag-aakala na ang estatwa ay gawa lamang sa purong ginto mula ulo hanggang paa. Ngunit ayon sa mga pagsusuri at kwento ng mga nakatuklas sa mga katulad na deposito, ang mga Buddha na ito ay nagsisilbing mga ligtas na taguan o safes. Ang loob ng katawan ng Buddha ay may mga hollow compartments o mga lihim na espasyo sa loob. Ang mga espasyong ito ay hindi lamang basta walang laman. Sadyang idinisenyo ito ng mga sundalong Hapon upang paglagyan ng mga pinakasensitibong bagay na hindi pwedeng basta-basta mabulok o mawala. Ngayon ay ano-ano nga ba ang inilagay sa loob ng mga lihim na compartment na ito? Una, narito ang mga makakalagang dokumento tulad ng mga original na mapa ng iba pang mga deposito sa buong Pilipinas. Mga kasunduan o treaties ng mga matataas na opisyal at mga listahan ng mga taguan na hindi pa nabubuksan. Pangalawa, naglalaman ito ng mga high-grade na hiyas tulad ng mga pulang ruby, asul na sapphire, at mga diamanting walang katulad ang linis. Ang mga hiyas na ito ay mas madaling dalhin at may napakataas na halaga kumpara sa mga mabibigat na gold bars. Ang pangatlo, nakalagay din sa loob ang mga code books at listahan ng mga pangalan ng mga taong nakakaalam kung paano basahin ang mga marka sa bawat rehiyon. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang treasure hunter at makatagpo ka ng ganitong estatwa, hindi lamang ang ginto ang iyong makukuha, kundi ang susi sa lahat ng iba pang kayamanan ni Yamashita na nakabuon sa buong kapuluan. Kaya naman napakatalino ng naging taktika ng mga sundalong Hapon. Ginawa nilang proteksyon ang sagradong anyo ng Buddha para sa kanilang mga pinaka-importanteng sikreto. Ngayon, paano nga ba kumalat ang 14 na Buddha na ito sa ating bansa? Tandaan natin mga ka-TH na nang pumasok ang pwersa ng mga Amerikano, napilitang umatras ang mga sundalong Hapon sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Hinati nila ang kanilang mga tropa sa 3 pangunahing rehiyon: Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil dito, ang 14 na gintong Buddha ay nagkahiwa-hiwalay din. Dito sa Luzon, ang pinakamalaking konsentrasyon ng mga deposito ay matatagpuan sa masukal na kabundukan ng Sierra Madre at sa mga madidilim na kuweba sa Cagayan Valley. Ang Sierra Madre ang nagsilbing perpektong tanggulan dahil sa kapal ng kagubatan at hirap ng daan. Dito ang bawat kuweba at sapa ay hinaluan ng mga marka upang itago ang mga gintong Buddha. Sa Cagayan Valley naman, ang mga natural na limestone cave ang ginamit ng mga sundalong Hapon upang mabilis na maipasok ang mga estatwa bago sila tuluyang ma-corner ng mga kalaban. Pababa naman tayo sa Visayas. Ang mga estratehikong daungan sa Cebu at ang mga liblib na kagubatan sa Samar ang naging sentro ng kanilang pagtatago. Sa Cebu, dahil ito ay isang major port, madaling naibaba ng mga sundalong Hapon ang mga kargamento mula sa kanilang mga barko. Ang mga bundok sa gitnang bahagi ng Cebu ay naglalaman ng mga malalalim na shaft at tunnel
kung saan ibinaon ang ilan sa mga Buddha. Sa Samar naman, ang masukal at madalas na ulaning kagubatan ang naging proteksyon ng mga deposito laban sa mga mapanuring mata ng mga lokal na residente. At syempre, hindi mawawala ang Mindanao. Ito ang huling hantungan ng mga sundalong Hapon bago ang kanilang formal na pagsuko. Sa mga kabundukan ng Davao at sa mga bulubunduking bahagi ng Cotabato, maraming mga tunnel ang hinukay ng mga sundalong Hapon gamit ang lakas ng mga bihag na manggagawa. Ang mga lugar na ito ay pinili dahil malapit sila sa mga kuta ng militar, kaya mas madali nilang nababantayan ang mga deposito. Sa bawat lokasyong ito, may mga marka na inukit sa mga bato at puno na tanging ang mga nakakaunawa lamang sa kanilang sistema ang makakapagbasa. Ngayon, sa paglipas ng maraming dekada, marami na sa ating mga ka-TH ang sumubok na hanapin ang mga natitirang gintong Buddha. Ngunit bago tayo sumabak sa ganitong uri ng paghahanap, kailangan nating maging mulat sa mga panganib na naghihintay. Ang paghahanap sa kayamanan ni Yamashita ay hindi isang laro. Ang mga sundalong Hapon ay hindi basta nag-iwan ng deposito ng walang kasamang proteksyon. Sa aking sariling pagbasa sa mga kwento at karanasan ng mga naunang treasure hunters, ang bawat lokasyon ay nilagyan ng mga nakamamatay na booby traps. Mayroong mga water traps na magpapabaha sa tunnel kapag may maling bato kang nagalaw. Mayroon ding mga lason tulad ng cyanide gas na sadyang inilagay sa loob ng mga silyadong lalagyan na kapag nabasag ay maaring maging sanhi ng agarang kamatayan. Bukod sa pisikal na panganib, ang pinakamalaking hamon ay ang tamang pag-intindi sa bawat marka. Hindi natin kailangan ng mga modernong kagamitan na nagkakahalaga ng milyon-milyon dahil karamihan sa atin ay walang kakayahang bumili nito. Ang tunay na sandata ng isang matagumpay na treasure hunter ay ang talas ng mata at lalim ng pag-unawa sa mga natural na palatandaan. Ang mga kakaibang hugis ng bato, ang paglaki ng mga ugat ng puno sa kakaibang direksyon, at ang mga ukit na tila mga simbolo ngunit may malalim palang ibig sabihin. Ito ang mga gabay na iniwan para sa atin. Ang 14 na gintong Buddha ay nananatiling isa sa pinakamalaking misteryo ng World War II dito sa Pilipinas. Ang iba ba sa mga ito ay nakuha na ng palihim ng mga dayuhan o ng mga mapalad nating kababayan? O ang karamihan sa kanila ay nananatili pa ring natutulog sa ilalim ng ating lupa, naghihintay sa tamang tao na may tamang kaalaman upang sila ay gisingin? Ngayon, saang probinsya ka ba nakatira? May mga naririnig ka rin bang kwento tungkol sa gintong Buddha o kakaibang marka ng mga sundalong Hapon sa inyong lugar? Ibahagi mo ang iyong kwento at mag-comment sa ibaba. At dito na nagtatapos ang ating video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.